Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal muslimun, ikhwani fillah, hayya bina نجلس في مثل هذا الأوقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويزدنا علما وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اعلموا أن هذا المجلس هو أعظم المجلس عند الله سبحانه وتعالى، حيث أن الملائكة هناك ملائكة أو ملائك جماعة من الملائكة التي خلقهم الله لكي يبعث مثل هذا المجلس في هذا الأرض. Mga kapatid sa Islam, alamin ninyo na itong pagtitipon na ito, pagtitipon natin, ay isa ito sa pinaka marangal na pagtitipon na nangyari sa ating buhay. Mapalad ang bawat isa sa atin dahil pagtitipon na kung saan may mga anghel, ang ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, na ang tanging pag-uutos lamang sa mga grupo ng mga anghel na ito ay hanapin dito sa sanlibutan ang katulad nitong pagtitipon. Mapalad ka, ikaw at ako at kayo na mga nakikinig, dahil wala tayo ibang layunin, hangarin, kundi ang habag at kapatawaran ng Allah sa katulad nitong pagtitipon na kung saan nadadagdagan ang ating kaalaman, napapalapit tayo sa Allah para maging matakutin sa Kanya, na yun naman ang tunay na dapat natin, tayo ay dapat magkaroon ng tunay na takot sa Kanya. Pangalawa ay tayo ay napapatawad sa ating mga kasalanan. Allahumma amin. Allahumma amin. Ngayon mga kapatid, samahan ako sa isa sa mga hadith na matatagpuan muli sa ating alam mo, yung hadith na yan, inahanap ko na dito, hindi ko alam itong ginagawa ni Mita. Nawawala na yung mga hadith bro na mga nakuha natin dati. Totoo, na nawawala after 1 month, wala na, na-erase na. So, ang ginagawa ko, pag may time ako, sinisave ko yan, tinatransfer ko sa YouTube, tapos minsan nakakalimutan, baka magtigulan naman good. Na minsan wala pa tayo oras, ha? So, yun, minsan nawawala na. So, tuluyan na siyang nawawala. Pero, minsan may mga nanunood na alhamdulillah sinisave nila at nawa ito ay pakinabangan, mamatay man tayo, lisanin na natin ang mundong ito, at kung hindi pa masira ang social media, ay ito ay papakinabangan ng mga huling mga henerasyon o sino pa yung mga tao na nagtatahak ng kaalaman, katotohanan, para ito ay kanilang malaman ang anumang mga turo ng Islam. Natuwa ko dun sa dalawang kapatid natin na nag-Muslim kailan lang at kayo ngayon ay nagsisimula sa bagong yugto ng inyong buhay, ang inyong pagbasa kanina ng Suratul Fatiha, na antig ako dahil subhanallah, isang Kristiyano dati na sumasamba sa mga ribulto o kay Hesus Kristo, pero dahil sa habag at awan ng Allah ay sila ay nagabayan sa relihiyon na tunay na kaligtasan. Bro, manatili kayo, maging matatag, at humiling sa Allah na panatilihin kayo dito sa reliyong ito. Sa pamamagitan ng pananaliksik ng kaalaman at pag-aaral sa katulad nitong pagtitipon. Dahil sa dami at lalo pa tayong nagkakaroon ng kaalaman sa Islam, ay lalo pa tayong napapalapit sa Allah at lalo pa tayong nagkakaroon ng ugnayan sa Allah at tumitibay ang ating pananampalataya at nararamdaman natin ang tunay ng tamis ng pananampalataya sa Islam at kagandahan ng relihiyong Islam. Dahil kung ang Muslim ay sa pangalan lang at hindi nag-aaral at hindi lalo niya isinasabuhay ang Islam, walang saysay at walang katuturan at hindi niya mararamdaman ang tamis ng pananampalataya. Lianna al-iman hunaka hulwatun.
Man kana fihi wajada thalathatun, man kana fihi wajada halawatal iman. Ang sino mang magkaroon nito na magtaglay ay mararamdaman niya ang tunay na tamis ng pananampalataya. Ang mahalin niya ang Allah o si Allah at ang kanyang propeta sa higit sa lahat ng anumang bagay, tao na nandirito sa mundo. Unang mahalin mo ang Allah, nabuhay ka dahil siya. Ginabayan ka niya, binigyan ka ng anumang tinatama sa mo ngayon ay dahil mula sa iyong tagapaglikha, na siya ang tunay na Diyos na dapat sambahin, na sinamba ng lahat ng mga propeta. Pangalawa ay ang mahalin si Propeta Muhammad sa pamamagitan ng ito. Ngayon, kasama ito sa ating ipapaliwanag. Pangatlo, ang mahalin mo ang kapatid mo, kapwa mong Muslim, sa wala kang hangarin maliban sa pagmamahal sa kanya para sa Allah. At ang pangatlo ay iwasan ang anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na kinatatakutan mo na ikaw ay hindi mahulog muli doon sa kamangmangan o para doon sa takot mo sa kanyang kaparusahan sa araw ng paghukom. Kung ito, mga kapatid, ay manatili at maging matatag sa ating puso't isipan na maging dalisay, mararamdaman natin ang tunay na tamis ng pananampalataya. Kung siguro minsan hindi natin nararamdaman dahil kulang pa ang ating kaalaman, kulang pa ang ating gawa at kilos sa pagsasagawa ng ating relihiyong Islam. So nasa sa atin yan, ito ang pagiging aktibo mo sa Islam para ito sa sarili mong kaligtasan, sarili mong kapakanan. Walang maidadagdag sa Allah sa anumang mga mabubuti nating gawain. Pakatandaan yan. Wala ring mababawas sa Kanya sa anumang uri na kasalanan na ginawa natin. Lahat ng tao, nilalang, sino man na nabigyan ng buhay na nilikha ng Allah, sumuway, hindi makinig, gumawa ng lahat ng kasalanan, kailanman walang mawawala sa Allah at walang mababawas sa Kanya. Tayo ang may kawalan, tayo ang tunay na may kalugian kung tayo ay magpapabaya at hindi natin isa sa buhay ang Islam. Uulitin ko, kung ang Islam ay wala sa buhay ko o buhay, ano pa ang saysay ng buhay mo dito sa mundo? Mapalad kayo, mga kapatid. Takbir! Ngayong araw, tayo ay dadako sa ikawalong hadith na naisulat ni Imam Nawawi, na ito ay may kaugnayan din sa mga una, 2, 3 hanggang 7 na hadith na kanyang naibahagi, at ito ay kakaiba dahil dito nagsilabasan o minsan dito nagkakaroon ng pag-alinlangan ang mga kamusliman o lalo na ang Kristiyano o Hudyo at hindi mga Muslim. Ang mga Muslim nagkakaroon sila ng syubha o syubuhat fid din. الشبهات في الدين هذا الفتنة اعتقاد الفكري في شك. Ito yung syubuhat na nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan na kulang sa paliwanag at hindi maliwanag sa iyo, na minsan pati sa iyong pananampalataya ay pinapasukan na niya ang iyong akida. At dito tuluyan na nawawalay ka at nasisira ka at naliligaw ka kung patuloy mong paniniwalaan ang bagay na wala kang tunay na kaalaman at nagkakaroon ka ng pangamba at hindi tunay na matibay ang iyong paniniwala at paninindigan. Dito na nagkakaroon ng pag-aalinlangan ng tao, at yan din si Satanas na kung saan yan ang gusto niya na iudyok tayo sa pamamagitan ng mga syubha. Sana naintindihan natin ang syubha. Taib, ma ma'ana farqu syubha wa syahwa? Hunaka al-ulama yaqulun fi farq bainahuma. Ash-syubha hada fil i'tiqad fil fikr. Ito ay pagsubok sa pag-aalinlangan ng pagsunod ng utak, ng pag-iisip. Utak, pag-iisip. Ito pala yung pag-iisip. Pati rin ang puso, pag-iisip. Dalawa yan, nag-iisip din ang puso. Na sinusundan mo ang mga pag-aalinlangan at kaligawan sa iyong pananampalataya. Sa Islam. Pero kung tutuhanin natin, pag nalaman mo ang Islam, natutunan mo ang Islam ayon sa mga ulama uthikat, mga
may kaalaman sa Islam, na may otoridad, na dapat tayo ay manaliksik at makinig sa kanila, lubusan mong matutunghayan at mararamdaman at makikilala at matutunghayan ang totoong Islam sa iyong buhay. Pero hanggat ikaw ay hindi nag-aaral, sinusunod mo ang pag-uutos ng utak mo ayon sa ano ang alam mo na ito ay walang batayan sa Quran at saka hadith, o nakikinig o nakikisama sa mga taong mapanlinlang, nakasama ng mga mapanlinlang lipunan, doon tayo naliligaw at tuluyang nawawalay, na nagkakaroon ng pag-aalinlangan at tumihina ang ating pananampalataya. Nakuha mga kapatid? Did I make myself clear? Okay, so ano naman ang shahwat? Ang shahwat ay ito rin ay isang uri ng pagsubok na hindi lamang pag-alinlangan, wa inna mayalimu, ito yung pagsunod ng sarili sa sarili niyang kagustuhan o kalaswaan. Yan ang sinasabing shahwa, na binigyan ng Allah ang mga hayop at ang tao, na pareha sila, sim-sim, sawa-sawa. Pero ang tao, mayroon siya at binigyan ng utak para gamitin anong tama at mali doon. So pinaglalabanan yan. At sana ay tayo ay protektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang mga syubha at mga syahwat na pagsunod sa sarili o pagsunod sa paniniwalang mali na ligaw, na ito ay tuluyan ng kung hindi ang abag at awan ng Allah ay tayo ay tuluyang maliligaw. Waliyaudu billah. Ngayon mga kapatid, ano ang hadith na hadithu al-thamin? Ma rawahu fi Bukhari wa Muslim. Madha qal an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum Allahi subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin ng hadith nito sa Tagalog? Bago natin ipaliwanag, kunin natin ang ibig sabihin niya sa Tagalog. Sabi, ika ni Abdullah na anak ni Omar, na kalugdan nawa sila ng Allah, ay narinig nila at narinig niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Muhammad, mga kapatid, sallallahu alaihi wasallam, qulu sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay pinag-utusan. Tandaan ha, ako ay pinagtagubilan, pinag-utusan na paslangin ang mga tao hanggat sila ay hindi magsabi o magsaksi na walang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah, at magbigay sila at itaguyod nila ang kanilang pagdarasal at magbigay sila ng zakah na kawang gawa. At kung ito ay gawin nila, mapuprotektahan sila mula sa akin, sa kapangyarihan ng Allah at sa Islam, sa kanilang mga dugo. Ibig sabihin ng kanilang buhay may poprotektahan. Ganun din ang kanilang mga yaman. Hindi kailanman sila kikitilin, hindi kailanman sila lilinlangin. Karapatan nila na mabuhay, yumaman, anuman ang gusto nila. Maliban na lamang kung ang pinag-uusapan ay sila ay lumabag sa batas ng Allah. Wahisabuhum Allah, at anumang mga katiwalian, kamalian, kasalanan nila, ay ito ay nasa kapasyahan ng Allah sa araw ng paghukom. Naintindihan ba ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao ang hadith na ito? Ha? Bakit tahimik? Literal lang yun, hindi pa natin pinapaliwanag. Hindi ba? We did not explain yet. Literal lang na sinabi ko. Naintindihan? Okay, kung naintindihan. Nagkaroon ba kayo dito ng syubuhat?
Sinabi ko kanina, ano ibig sabihin ng syubhat? Ang tanong ko, ulitin ko, nagkaroon ba kayo dito kapatid na Nuh? Nang hindi maliwanag. O parang ano ba ito? Ano ba? Naunsa ba na? Naunsa ba na? Parehas ano ba? Dili clear. No, dili clear. This is what we call in English, in the term, in the law, ambiguous. When you say ambiguous term, something needs to explain further explanation because you're still in doubt about this. So ito, kung iintindihin mo, masasabi mo, naunsa ra ba ng Islam kay sagwag yun? Unsa din na magpusil-pusil sa mga tao. Dapat sila patayin pag hindi sila magsabi ng si Allah ang nag-iisang Diyos. At si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. O di ba? Yun ang unang papasok sa isang Muslim na kulang ang kaalaman at hindi niya naintindihan mabuti anong sinabi ni Propeta Muhammad at hindi nagtanong at lalo na ang Kristiyano at Hudyo, ang mga taong tunay na hindi nila alam ang Islam, pag yan ang narinig nila, sabi nila, ang Islam ay naguutos na patayin ang ang mga tao. Di ba? Nakuha ninyo, mga taga-Bisaya. Mindanao. Okay. So, ipaliwanag natin yan, Fuad, para hindi tayo magkaroon ng pag-alinlangan. Hindi lahat ng sinabi ng tao na maniwala ka na agad. Minsan kasi maraming nag-aaway, may sasabihin lang ako sa iyo na ang pag-ibig ko sabihin ay tama, kabutihan mo, ang pag-unawa mo mali. Naghusga ka na agad. So doon tayo nagkaka-argumento. Doon tayo hindi nagkakaintindihan. Pati yung asawa mo. Makadating ka sa bahay na tumawa ka, nakangiti ka, tapos pag nakita ka niya na nakangiti, magagalit na yun. Magagalit na yun. Hala, iba ang ngiti mo. Hindi ka laging ngumingiti ng ganyan sa akin. Naunsay mo kinabuhiron karon, ha? Dumating ka na naman na nakasimangot at hindi maganda ang pagdating mo sa mood. Makita ka na naman niya. Ano bang problema? Mag-aaway na naman kayo. Sala sa init at lamig. Kaya kailangan ng pag-uunawaan. Kailangan natin intindihin sino ang kinakaharap natin, sino ang kasama natin, ano ang asawa mo, anong gusto niya, anong hindi niya gusto, anak mo, kaibigan mo, lahat kailangan ng pag-unawa. Dahil pag naunawaan mo ang isang bagay, tuluyan na magkakaroon ng kapanatagan at pag-unawa because what they say is that when man learns to understand, he will learn to love. And when his love is understood, there will be peace. Hindi yun hugot. Totoo yun. Pag naunawaan mo ang isang tao, magkakaintindihan kayo. Pag naunawaan mo ang Islam ng lubusan, walang pagdududa, walang subuhat. Kasi naintindihan mo. Ngayon, bumalik tayo sa hadith na ito. Pinaliwanag ni Sheikh bin Baz. Ginamit dito ni Propeta Muhammad, umirtu an uqatil. Shuft al-farq. Maka la Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu an aqtula an-nas. Lianna fil farq. Sinabi ni Propeta, uqatil. Limadha? Lianna al-muqatil fihi musharaka, ay hunaka unasun yuqatilunakum bimusharakatil qital. ثم بعد ذلك لأن يمنعكم في الدعوة إلى الله ونشر الدين. Dahil ang sinasabing uqatil, ito ay ibig sabihin nakikipaglaban o may lumalaban sa'yo na dapat mong dipinsahan ng sarili mo na patayin din sila kung sinong pumapatay sa inyo. Dahil pinipigilan nila ang Islam. Ayaw nila ng Islam. Gusto nila mamatay ang lahat ng mga kamusliman. Ayaw nila ng katotohanan. Sabi dito ni Propeta Muhammad,
Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Si Propeta Muhammad hindi yan magsasalita na anumang salita, marahas man o hindi. Datapwat wala siyang nasasabing marahas, ngunit nagsabi siya na mula ito sa revelasyon ng kanyang Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Pinag-utusan ako na lumaban o pumatay sa sinumang pumapatay sa mga kamusliman na sila mismo ang nagpapigil o pumipigil sa Islam at sa kapayapaan. Nakuha. Sino ang papatayin? Ang mga pumapatay sa kasambayanan ng Islam at mga kamusliman. Dahil ang hindi sinabi dito ni Propeta Muhammad ay pinag-utusan ako na patayin. Iba yung patayin kasi dito ay yung kung sino yung lumalaban. Yun ang pagkaiba ng uqatil, al-qital, au qatl. Nakuha ninyo mga kapatid? So ngayon, ang naintindihan natin dyan kapatid na Ismail, kung ikaw ay ahlu dhimma, isang Kristiyano, isang Hudyo, isang walang relihiyon, na nanatili na nabubuhay sa mga kamusliman, o ikaw ay isang Muslim na pamayanan, nandoon sa lugar ng Amerika, sa Europa, o kasahit sa ang lugar na kakaunti lamang ang bilang ng mga Muslim, o kayo ang tinatawag na akaliyatul Islamiyya, meaning minority Muslims. In other words, kung kayo ay nananatili doon, o meron kayong gobyerno na Islam, kung nagkaroon man kayo doon, ngunit ang mga tao doon na hindi Muslim, wala kayong karapatan na linlangin, paslangin, kalabanin sila. Dahil ang turo ng Islam ay kapayapaan at buhayin ang sangkatauhan. Sino lang ang papaslangin? Sino lang ang papatayin? Ang lumaban ka. Ipagtanggol ang karapatan ng buhay mo at ang pag-uutos ng Allah sa mga taong pumipigil ng katotohanan at sa pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Nakuha ninyo mga kapatid? So very clear ang hadith na ito, di ba? So ikaw na mapanghusga na sinasabi mo ang Islam ay pumapatay ng mga tao, pinag-utos ni Propeta Muhammad, pati sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوا, at paslangin sila kahit saan nyo sila mapagtagpuan. Kung yan lang ang makikita mo sa Quran at sabihin mo na, grabe ning mga Muslim, kay bisag ang ilang Ginoo na nag-utos na patay ng kahit sino na kahit saan sila matagpuan. Kabayan, basahin mo muna ano ito. Hindi kung anong nakita mo agad ay yun na yun. Bro, hindi lahat ng nakikita ng mata at narinig mo ay yun na. Tama? Unsa? Wala namang punta sa Saudi. Lagi. Correct. Bro, maraming ayaw pumunta dito dahil sabi nila ganito ang lugar. Nung nandito na sila, oh, subhanallah, dito mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Wallahi bro, sa totoo lang. May mga kasamahan ako, dati na mga nag-work na dito. Bro, sorry, ambot kung manood ka, hindi ka manood, okay lang. Kasi, anyway, isi-share ko lang yun. Hindi to paglilibak. Sabi niya, Amro, kung hindi lang kami dito naging citizen ngayon sa Amerika, gusto na namin mo balik diha sa Riyadh. Ano man ba eh? Nandyan yung pamilya mo, asawa mo, ang laki ng kwarta, ang laki ng gastos, pati yung mga sweldo namin, magbayad pa kami ng tax. Laki ng sweldo ni Mrs., malaki ang sweldo ko rin, naiipon namin, laki ng gastos. Yung credit card ko, tapos yung 2-3 auto ko na binabayaran, tapos yung school ng mga bata libre, wala nang natira, tabla na lang. Sa Maranao, alam mo yung tabla? Tabla lang, wala na. Nahurot na bay, naipr sa Maguindanao na naipr. Nahurot sa Bisaya, parehas na ba? Oh. At dyan matagal sila makauwi. Dyan sa inyo sa Saudi Arabia, bisag gamay ang sweldo, mayroon kayong yearly na bakasyon na may ticket na free. Tapos, mayroon pa kayong allowance sa bahay, na mayroon pang transportation, na mayroon pang food allowance. Bisag gamay pero napakaluwag. At ang sarap ng buhay, lalo na kung ikaw ay Muslim. Itignan mo ngayon, may tumawag sa akin, Ustad, gusto mo bang sumama? Mag-uumra kami next week. Allahu Akbar. Sabi ko, sa Pilipinas, ang mga tao doon halos kumayod na mag-utang, ibaligya ang ilang mga lupa para mag-umra, mag-hajj.
Ikaw dito libre pa, ikaw pa yung ayaw kasi mainit ka ron. La ilaha illallah, wallahi we are truly blessed. Mapayapa tayo, mapalad tayo mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Allah. Bilang advice sa ating lahat, hindi ang yaman ng tao ay ano kung manong meron ka. Bro, kayo na dalawang pumasok sa Islam. Hindi ang yaman ay pera, pamilya, katanyagan, anumang mayroon tayo na material, lahat yan mawawala. Hindi yan magbibigay ng saya. Oo, magbibigay siya ng ligaya. Minsan, lalo na pagkasama mo si ligaya. Pero, sandali lang bro ang mga ligaya. Wala yung may permanente na ligaya. Bro, huwag ka na magsalita. Alam ko nang sasabihin mo. Ibig sabihin, ang lahat dito sa mundo panandalian, ang kailangan natin yung forever. Kapatid na Abdullah, nasaan yung forever? Doon sa araw ng paghukom. Gumawa ka ng mabuti dito, maniwala sa tunay na isang Diyos, paniwala ng sinabi niya sa Quran, gawin ang mga pagutos ni Propeta Muhammad, inshallah, kung ikaw ay dalisay, ikaw ay naghahangad ng paraiso ng Allah at mas mahal mo ang araw ng paghukom, ang paraiso ng Allah, kaysa sa mundong ito, katiyakan na ikaw ay nandoon sa iyo ang kaligtasan. Allahumma amin. Ustad, bumalik ka na sa hadith na sinasabi mo. Maiba na naman ang mapuntahan mo mamaya. Sige. I-rewind natin. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ang mga taong lumalaban sa Islam, kumikitil at pumapatay sa mga bata, matatanda, mga walang lakas, pamayanan ng kamusliman. Ayaw nila. Sa oras na yun, pinag-uutusan ng Allah ang kanyang propeta at mga kamusliman na dipensahan ang kanilang buhay at ang kanilang relihiyon. Bro, napakasagwa naman na pinapaslang na kayo, pinapastay na kayo, pinasukan na kayo sa inyong lungga. Tapos sasabihin mo, sige, kay gusto ko mamatay na shahid, martir sa Islam. Tapos ganun na lang, hindi ka makikipaglaban, bro. Hindi ba? Yung mga yung pila, ano yung pila? Hindi silver. Yung pila, hindi pilak. Yung sa Maranaw na pila. Yung mga ants. You know what is ants? Langgam. Yung mga langgam na gamay kaayo, bro. Bye. Di ba? Yung mga langgam na yan, walang kalaban-laban. Dumaan ka dun sa bahay nila, tapos maano mo lang, lalaban sila para depensan sa mga anumang gusto mo. Tapos, ikaw pa kayo nakapwa mong tao. Di ba? So, ang punto rito, ang mga Muslim at ang Islam, hindi kailanman lumalaban, hindi kailanman nag-uumpisa, ayaw nila ng gulo, ayaw nila na makipaglaban, maliban na lamang kung sila mismo ay nilalabanan, pinapatay, pinapaslang, pinasukan sa lungga, at sila ay pinipigilan ng pagpapalaganap sa Islam, doon pa lang, bro, kung nabubuhay ka sa mundo, ano pa ang silbi ng buhay mo kung ikaw rin ay mamamatay din lamang at hindi mo naman na ipaglaban ng iyong relihiyon at karapatan ng iyong tagapaglikha? Di ba? May kasabihan nga ang mga Arabo. Sabi nila, tasabbaba al-maut wal-mautu wahidun. Man mata bighairi sayfin famata bighairihi tasabbabal umur wal mautu wahidun. Ano ibig sabihin nun? Ang sino mang mamatay na hindi siya mamatay sa pakikipaglaban sa larangan ng Islam, naririnig niyo? Parang nawala ang sa microphone nito. Ha? O malakas lang talaga yung boses ko? O wala o? Naunsa siya? O naibaterya? Sige, para marinig doon ni Kwan, ni Ibrahim. Bro, pakitingin to, brother, no? Anong nangyari? Yung kasabihan na yun na nangyari, ano ba ang nangyari? Hello, mic test. Anong nangyari? Ayun. At yun ang ibig sabihin natin, kapatid, sa Islam. Ang punto, ayan, okay na, mashallah, jazakallah khair. Okay na? Okay na, Abdullah. Okay, good. Sabi ng kasabihan ng mga Arabo ay, ang sino mang mamatay sa hindi pakikipaglaban
sa Islam ay siya ay mamamatay na hindi sa ganoong paraan. Maraming mga dahilan ang kamatayan, pero iisa lang ang kasagutan. Lahat ay dadaan ng kamatayan. Di ba? Ang ganda yun, bro. Kung mamamatay din ako ng sakit, ng diabetic, mamamatay ako ng masagasaan, o mabaril, o disgrasya, waliaudubila, anuman, lahat tayo mamamatay. Di mas mabuti mamatay ka na lang sa larangan ng Islam. Lumalaban. Para sa pagtatanggol ng Islam, mga kapatid. At hindi tayo lumalaban dahil para sa pagtatanggol ng inang bayan o hindi sa pagtatanggol ng ating mga ninuno na namatay na ikaw ay you want to revenge. No, we don't revenge. But we want to follow the commandments of Allah. Di ba? Dahil sa Islam. Hindi dahil ako igaganti na may namatay na kamag-anak ko na pinatay na sundalo at ako'y makikipaglaban. Hindi yun. Makikipaglaban ako dahil pag-uutos ng Allah na sino ang mga pumipigil sa Islam at sino yung patuloy na sumisira at kumikitil sa sambayanan ng mga kamusliman. Kasi mamamatay ka rin, hindi mamatay ka na lang dun sa larangan ng Islam. Okay. Pangalawa, dito sa hadith na ito, sinabi, ash-shahadatu an la ilaha illallah. Dito natin matutunghayan kung gaano kahalaga ang Islam na pinakapunot dulo at pondisyon at ang susi nito ay ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Nung nagsyahada kayo, bro, kayong dalawa, di ba? Anong pinasabi sa inyo para tumigil ng paniniwala kay Hesukristo at sinumang mga Diyos na sinasamba nyo? Asyhadu. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ang sino mang magsabi na walang Diyos maliban sa Allah, siya ay papasok sa paraiso. At sa oras na ikaw ay sumasaksi na walang Diyos na dapat karapat, dapat sambahin, na walang katambal, walang kaparehas, walang kasama, nag-iisa, na siya lang, pag oras na ikaw ay namatay na puro ang iyong tauhid, ibig sabihin, paniniwala sa nag-isang Diyos, insyaAllah, nandoon ka sa kaligtasan, nandoon ka sa habag at awa ng Allah para tanggapin sa paraiso. Dahil sa tauhid, dahil sa Islam, dahil sa paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Ganun kaalaga, mga kapatid, ang pagsabi ng walang Diyos na maliban sa Allah. Bukod pa sa ibig sabihin na walang Diyos na maliban si Allah, ang nag-iisang siyang dapat sambahin, siya ang tagapanustos, siya ang may kapangyarihan, siya ang tunay na may kaalaman, siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang nagbibigay ng kamatayan, siya ang nagbibigay ng solusyon sa anumang aking mga pinagdadaanan. Walang tunay na dapat sandigan at hingian ng tulong at dapat lang tayo humiling ng tulong sa Kanya at magtiwala na tunay sa Kanya na hindi tayo tuloy na magkaroon ng mga pagdududa o anumang mga pag-alinlan ng subukat sa Islam. Yan ang paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Kung ikaw ngayon, baliktarin mo, maniwala ka si Hesukristo ang Diyos o yung tatay ni Hesukristo na sinasabi niyong Diyos, napakalaking subuhat at kapanlinlangan sa iyong sarili. Kanina, in-explain sa inyo ni Ustad na hindi kailanman niya sinabi na siya ay Diyos. Mayroon bang Diyos na ipinanganak? Mayroon bang Diyos na kumain? Mayroon bang Diyos na natulog? Anta, sawa-sawa, maadiyos. Ha? Parehas kayo ng Diyos mo na kumain at natulog? Diyos ba yun, bro? Hindi. Si Hesukristo po ay katulad mo at katulad ko na tao. Ngunit siya ay propeta. Mahal natin siya bilang propeta sa kanyang turo sa pagtuturo sa tunay na nag-isang Diyos. Ya Bani Israila, abudullaha rabbi wa rabbakum, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhin jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. O mga angkan ni Israel, sino nagsabi? Si Hesukristo na Diyos na pinapaniwalaan ninyo dati. Anong siya ingon? O kayo mga angkan ni Israel, katotohanan ng aking Panginoon, ang aking Diyos na nag-iisa na nararapat dapat sambahin, paglikuran at sambahin ninyo. Siya si Allah. At ang sino mang hindi sumamba sa Kanya, tuluyan na lumihis at tumalikod sa Kanya, hindi niya kailanman matatagpuan ang paraiso. At angay siya ay mapaparoon doon sa nagliliyab apoy, doon sa imperno sa araw ng paghukom, at walang kailanman katulong, kasapi
kapiling sino ang mga taong mga mapag-imbut, mga makasalanan, na sila ay hindi tumatanggap ng katotohanan sa paniniwala sa nag-iisang Diyos. Anong aral dyan, bro, ngayon? Ha? Mapalad ka, bro. Dahil sa gabay sa'yo ng Allah. Wallahi. Walang sapilitan. Itong pinapaliwanag natin dito ngayon. Kasi, sabi dito ng mga pantas, sabi ni Sheikh Bin Baz, dito natin makikita ng Islam, walang sapilitan. La ikraha fid din. There is no compulsion in religion. In other words, this is the religion of Allah. If you accept, you are truly blessed. If you do not accept, you are loser. And we will not force you. Hindi ka namin pipilitin. Bisa kung sa imong kinabuhi, wa may labot, importante nagsulti mi sa inyo. Samrano na tubad iwan surano. Nasabi namin sa inyo, kung ayaw nyo maniwala, walang sapilitan. Sarili mo itong kaligtasan, bro. Hindi ko sariling kapakanan. Ipinanganak tayong mag-isa, mamamatay tayong mag-isa. Araw ng paghukom, bawat isa sa atin, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Bawat isa sa kanila sa araw ng paghukom, darating na mag-isa, uusgahan ang bawat isa sa kanila. Anong ginawa nila dito sa sanlibutan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Mga kapatid, ganyan kaimportante ang shahada. Ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, ang tanging kaligtasan, tanging yaman, tanging lakas, tanging ugnayan natin sa tunay na nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung siya ay lagi sa puso't isipan mo, kung ikaw ay lagi may ugnayan at nag-aalala sa Kanya, wallahi mapalad ka o ikaw na isang nilalang, na ordinaryong tao. Bakit, bro? Dahil mayroon kang special na connection to your Lord, bro. Ang kagandahan, bro, ng Islam, hindi katulad na ibang reliyon na kailangan meron kang mga, ano ba yun? Meron kang kasapi, meron kang kakilala, meron kang kaibigan na ganyan-ganon. Sa Islam, bro, komunikasyon mo, diretso ka sa Allah. Isang gabi, umiyak ka, Ya Allah, salamat at sa gabay mo sa akin sa Islam. Ya Allah, kinamumuhian ako ng mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, mga tao, wala akong kaibigan, nilikha mo ako na ganito ako, na kunti lang ang sweldo ko, ang mukha ko, maliit ako, wala akong itsura, pero ya Allah, sa gabay mo sa Islam sa akin, hangad ko at ang iyong paraiso, na pag tinanggap mo ako sa paraiso, ito ang tunay na ligaya at tagumpay na walang hanggan. Ano rin ang mundong ito na lilisanin ko? Ibig sabihin, bro, anong lungkot mo dito sa mundo na ito rin naman na ililisanin mo? Importante ang gabay ng Allah sa iyo sa Islam. Allahumma thabbitna fi hadha ad-din. Allahumma amin. Ya Allah, patatagin kami at panatilihin sa iyong relihiyon. Allahumma amin. Pangalawa, wa'adna Muhammadan Abdullah. Anna Rasulullah. Anna Muhammad Rasulullah. Ang pagsaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Si Propeta Muhammad na anak ni Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, na anak ni Abdul Manaf, na anak ni Hisham, na anak ni Kushay, na anak na galing siya sa tribu ng Quraysh, na pinakadulo na saan siya nanggaling sa angkan ni Ismail, na anak ni Propeta Ibrahim alayhisalatu wasalam, na si Propeta Muhammad ang paniniwala, ang mga haligi sa paniniwala sa kanya ay binubuo ng 4. Kayo, bro, na bagong pasok sa Islam, alamin ito. Kayo na mga nanonood, alamin natin, ano ba ibig sabihin na asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Unang haligi, ang paniwalaan mo na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah at kanyang alipin, na paniwalaan at sundin ng kanyang mga pag-uutos. Yun ang una. Ta'atun fima amar. Pangalawa, as-sidqu fima akhbara. Ang tunay na tigib na paniwalaan at tanggapin na walang pagdududa na si Propeta Muhammad anumang kanyang ipinarating, sinabi, ibinalita sa atin ay totoo at walang pag-alinlangan. Pangatlo, an-nahyun fima naha anhu. Ipagbawal
ang anumang ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay makakasira sa ating katawan at sa ating relihiyon. Wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Anuman sabi ng Allah na idinating sa inyo, itinuro sa inyo ni Muhammad, aking muling propeta, sundin ito ayon sa makakaya ninyo, at anumang kanyang ipagbawal ninyo. Hindi ka magiging tagumpay at hindi ka magiging ganap na Muslim kung hindi mo paniwala niya yung Propeta Muhammad ay sugo ng Allah at sundin ang kanyang mga pag-uutos. Bilang panghuli, sa sinasabi na si Muhammad ay sugo ng Allah na pinapaniwalaan mo sa puso't isipan mo, pang-apat, an la ta'budallah illa ma syar'a bihi. Ang huwag mong sambahin si Allah. Ang Allah huwag mo siyang sambahin maliban sa kung papaano siya sinamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasambahin ko ang Allah ayon sa turo ni Propeta Muhammad. Hindi ko sasambahin ng Allah dahil sa aking kuro-kuro, sa raga-akal, dahil sa baya ginawa, dahil sa syubuhat, dahil sa nafsu hawa. La, inni a'budullah kama amarani Allah an a'budahu aw kama amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam kayfa ya'budu rabbah. I will only worship my Lord, the one who created me, the one who is the right to be worshipped. I only worship Him the way He was worshipped by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nothing else. Hindi ako magdagdag, hindi ako magkukulang. Kung may magpagkukulang ako, ya Allah, mahina ako, na patawarin mo ako, nagkulang ako at mahina ako at nakalimutan ko. Pero sa lahat ng kakayanin ko, kung paano mo ka sinamba ni Propeta Muhammad, yun ang gagawin ko. Ngayon, itanong nyo sa sarili nyo, paano nyo sambahin si Allah? Kung hindi naaayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan mong baguhin, kailangan mong magtauba, magbalik loob sa Allah, at tignan mabuti at pag-aralan paano sinamba ni Propeta Muhammad ang kanyang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito, hatta yashhadu anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu salah. Ganito kahalaga mga kapatid ang salah. Kung ikaw ay isang Muslim, nakikinig, balik Islam, Maranaw, Tausug, Maguindanao, born Muslim, kung hindi ka nagdarasal, hindi ka nagpapatira pa, ano pa ang saysay ng pagiging Muslim mo? Sige nga. Tanong kita bro, Abdullah, sinasabi mong Muslim ka, mabuti ka sa kapwa-tao, sa magulang mo, asawa mo, lahat tumutulong ka, pero hindi ka nagdarasal. Ano ka? Anong mafifaida? Mafifaida. Muslim na makasalanan. Muslim na mapanlinlang. At kung tuluyan na hindi ka nagdarasal at tinalikuran mo ang pagdarasal, wallahi, ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw, maski sinabi mo Muslim ka, kafir ka pa rin. Ano ang kafir? Ibig sabihin tumalikod sa Islam. Bakit tumalikod sa Islam? Dahil hindi ka nagdarasal. Gaano kahalaga ang dasal? Bro, lahat ng pag-uutos ng Allah, sinabi niya kay Propeta Muhammad sa pamamagitan ni Jibril. Pero ang pagdarasal ng sala, pinag-utos ng Allah kay Propeta Muhammad doon sa ikapitong palapag ng kalangitan. At umakyat si Propeta Muhammad at sinabihan siya ng Allah, Muhammad, magdasal ka kasama ng iyong mga kasamahan o ang mga tagasunod mo ng 50 beses sa isang araw. Yung 50 beses, naging 5 beses dahil sa habag at awa ng Allah na hiniling ni Propeta Muhammad na bawasan ang 50 beses. Ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw ay katumbas ng gantimpala na 50 beses ka nagdarasal. Napagaan sa atin, kapatid, ang pagdarasal. Kung ikaw ay Muslim ngayon na nakikinig at hindi nagdarasal, O Muslim, what is the sense of my life in this world? Why I am here in this world and I don't worship or I do not pray to Allah subhanahu wa ta'ala? Whereas sa Quran, laging sinasabi ng Allah, wa aqimus salata li dhikri. Wa aqimus salah. Tingnan niyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating tagapaglikha, pag-uutos niya ang pagdarasal. At sa pamamagitan ng pagdarasal, dito mo lang naaalaala ang Allah. Siya mismo nagsabi, sa pamamagitan ng inyong pagdarasal, dito nyo ako naaalaala. At nagsasabi kayo, sinasagot ko ito agad-agad.
Hindi ba mga kapatid, sa pagdarasal, natatagpuan natin ang katiwasayan, katahimikan ng ating buhay, bro? Tama? Wallahi, ju'ilat aynu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mata ay napapaloob sa kanyang pagmamahal sa sala. At gustong-gusto niya na laging nagdarasal, laging nagsasala. Kung gusto pa niyang dagdagan yung 5, pwede pa niyang dagdagan kung gusto pa niya. Pero dahil alam niyang ipinag-utos lang 5, mayroong mga extra prayers. Ibig sabihin, kapatid, ganito kahalaga kay Propeta Muhammad ang magpatira pa sa Allah. Kung wala ang salah sa ating buhay, hindi ko na alam kung paano natin alalahanin ng Allah. Nasubukan ko. Nauwi ako sa Pilipinas. Sabi ko minsan, kung wala ang 5 times daily prayer, bro, nawawala na yung mga dhikr, nawawala na yung pagtitipon ng kaalaman, nakikita mo naman ang mga ligaya, ang mga bulaklak, nakita mong, alam mo yun? Saan ka? Nasaan tayo? Wa aqimus salah wa yu'tuz zakah. Ganito kahalaga ang zakah, mga kapatid. Kawang gawa. Pinagkalooban ka ng Allah ng kayamanan, kakayahan para mamigay, ibahagi. Hindi mo yan pagmamayari. Marunong kang magluto, meron kang pera, meron kang kayamanan. Bro, may oras na ikaw ay lilisanin nito, mamamatay din, magbahagi ka. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Mamigay kayo sa anumang aming ipinagkaloob sa inyo. Huwag kayong maging kuripot, huwag kayong maging sakim. Ang kayamanan ng zaka ay mula yan sa Allah na ipinagkaloob sa inyo bilang tiwala lamang yan. Ngayon, kinukup mo lahat, kinuha mo lahat. Ano pa kaya kung ang ninakaw mo ay ang kaban ng bayan na naunsa na. Ikaw bahala sa imong kinabuhi. Malaking pagbabayaran yan sa araw ng paghukom. Bakit mga kapatid, sa pamamagitan ng zakah na 2.5% lang na kinukuha ito sa yaman mo na hindi nagalaw sa loob ng 1 taon? Dahil ito'y karapatan ng Allah. Pag-uutos niya. Pangalawa, karapatan ito ng iyong yaman, ng pera sa lapi mo, na ito'y ibibigay mo. Pangatlo, dahil sa pamamagitan nito, nalilinis niya ang yaman mo. Ibig sabihin, ang Muslim na dapat magbigay ng zaka at hindi nambibigay ng zaka, ibig sabihin, marumi ang kanyang kayamanan. Magiging malaking ahas kaparusahan yan. Doon pa lang sa libingan mo. Wala pa sa araw ng paghukom. Doon pa lang sa libingan mo. Kapiling mo ang iyong yaman na hindi mo ibinibigay ng zaka, nakasama mo siya bilang napakalaking ahas doon. Magtutuos kayo doon. Tignan ko kung gaano kakatapang. Waliyahudubila. Bro, sana hindi na lang ako yumaman kung yun din pala ang kahantungan ko na ahas ang aking kapiling sa aking libingan. Waliyahudubila. Dito, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul Islam. Yan ay mapoprotektahan sila sa Islam, ang kanilang mga dugo at ang kanilang mga yaman kung sila ay maniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Kung ayaw nila maniwala sa tunay na nag-isang Diyos bilang Kristiyano at Hudyo, ito ay lugar ng mga kamusliman, magbigay kayo ng jizya. Tax na para sa Kristiyano at mga Hudyo, hindi naniniwala sa Allah, pero mayroon kayong proteksyon sa Islam, sa inyong yaman at inyong buhay. Sa pamamagitan yan, poprotektahan kayo ng Islam, poprotektahan kayo ng sino ang mga namumuno ng mga Muslim, maliban sa karapatan ng Allah. Of course, karapatan nyo ng Allah, bihakil Islam. Anong karapatan ng Allah? Kung kayo ay pumatay, kung kayo ay nangalunya, kung kayo ay lumabag sa Islam, ihahatol sa inyo ang batas ng Islam. At ganun din sa mga kamusliman. Wahisabuhu Allah, ang ibig sabihin niyan, ang kahantungan ng bawat isa, ang huhusgahan sa araw ng paghukom, ano ang nasa puso mo, ano ang ginawa mo dito sa mundo. Nakikita natin ang mga ginagawa natin, nakikita yan. Pero yung sa loobin ng puso, ang gawain, ang paghuhusga, si Allah ang maghuhusga sa atin sa araw ng paghukom. Ikaw at ako, wala kang karapatan husgahan ng bawat isa sa atin. Maski gaano ako kasalanan ngayon, makalaking kasalanan ko, hindi ikaw ang aking tagapagpanginoon na magbibigay ng kapatawaran. Lianna Allah ghafurur rahim, tawwabur rahim, mahabagin, maawain, anumang uri ng napakalaking kasalanan, ipapatawad ng Allah ang sinumang magbabalik loob sa Kanya at magtatawba.
Kaya huwag tayo humusga, husgahan mo ang sarili mo ang ayusin mo bago ang iba, dahil ang bawat isa, kulluhum wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, in the day of judgment, they will come, each one of them, they will come alone, bag-isa. Huhusgahan anong ginawa mo dito sa mundo, paano ka namuhay, paano mo isinagawa ang Islam, paano ka ikaw ang iyong ugnayan sa iyong tagapaglikha. Mga kapatid, dito nagtatapos ang hadith na patungkol dito sa hadith al-thamaniya fi hadith Imam Nawawi. Barakallahu fikum wa zadakumullahu ilma wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa